ang mahirap na magtataho, at ang duwending nagbayad ng utang. Isang mahiwagang kwento na may aral. Bago tayo magsimula, maaari ba kitang anyayahan na mag-subscribe sa Miss Cyrus Narration? Kung mahilig ka sa mga kwentong puno ng hiwaga, kababalaghan, misteryo, at mga aral sa buhay, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang hindi mahuli sa ating mga susunod na salaysay. At ngayon, humanap ng komportableng lugar. Makinig ng mabuti dahil ang kwentong ito ay nagsimula sa isang simpleng baso ng taho at sa isang matandang duwending walang perang pambayad. Sa isang maliit na baryong napapaligiran ng palayan at kabundukan, naninirahan ang isang mahirap na magtatahong nagngangalang Nestor. Araw-araw, bago pa tumilaok ang unang manok, gising na siya. Sa liwanag ng maliit na gasera, inihahanda niya ang kanyang paninda. Mainit na taho, arnibal, at kaunting sago. Pagkatapos ay isinasabit niya sa kanyang balikat ang mabigat na lalagyan. At bago pa sumikat ang araw, maririnig na sa mga kalsada ang kanyang tinig. Taho! Ngunit sa kabila ng kanyang sipag, hindi gumagaan ang buhay ni Nestor. May asawa siyang si Mila at isang 8 taong gulang na anak na babae na nagngangalang Aya. Madalas magkasakit si Aya. Mahina ang kanyang katawan mula pagkabata. May mga gabing nilalagnat ito ng mataas at wala silang sapat na pera upang maipatingin siya sa doktor. Dahil dito, nabaon sa utang ang pamilya. Ang pinakamalaki nilang utang ay kay Mang Teban, isang mayamang nagpapautang sa baryo. Kilala si Mang Teban sa pagiging malupit. Kapag hindi nakabayad ang isang tao sa tamang oras, kinukuha niya ang kanilang lupa, hayop, o anumang mahalagang pag-aari. Isang umaga, habang naghahanda si Nestor sa paglalako, dumating si Mang Teban. Malakas nitong kinatuhok ang kanilang pinto. "Nestor!" Napalingon si Mila. Kinabahan siya. Lumabas si Nestor. "Ano po yon, Mang Teban?" Tiningnan siya ng matanda, ng malamig. "3 buwan ka nang hindi nakakabayad." Napayuko si Nestor. "Pasensya na po, nagkasakit po kasi ulit si Aya." "Wala akong pakialam." Napahawak si Mila sa dibdib. Nagpatuloy si Mang Teban. "Mayroon kang 7 araw. Kapag hindi ka nakabayad," itinuro niya ang kanilang maliit na bahay. "Sa akin na ito." Nanlaki ang mga mata ni Mila. "Mang Teban, huwag naman po. Ito na lang ang mayroon kami." Ngunit tumalikod lamang ang mayaman. Bago umalis, sinabi nito, "Ang utang ay utang. Hindi kabutihan ang nagpapatakbo sa mundo. Pera." Naiwan ang mag-asawa sa katahimikan. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Nestor. Pinagmamasdan niya ang kanyang anak na nilalagnat sa banig. Tahimik siyang napaluha. "Diyos ko!" bulong niya. "Ano pa ba ang pwede kong gawin?" Kinabukasan, mas maaga siyang naglakad. Nagpasya siyang pumunta sa kabilang baryo upang mas marami ang kanyang mabentahan. Ngunit upang makarating doon, kailangan niyang dumaan sa isang lumang daan sa gilid ng kagubatan. Bihira itong gamitin. Ayon sa matatanda, may mga kakaibang nilalang daw roon. Ngunit wala nang ibang pagpipilian si Nestor. Kailangan niyang kumita. Bandang tanghali, pagod na siya. Halos kalahati pa ng taho ang hindi nabebenta. Habang naglalakad, napansin niya ang isang napakalaking puno ng balete. Sa ilalim nito ay may maliit na bato. Umupo siya upang magpahinga. Maya-maya, may narinig siyang mahinang tinig. "Taho!" Napalingon si Nestor. Walang tao. Akala niya ay guni-guni lamang iyon. Ngunit muling nagsalita ang tinig. "Maaari bang makahingi ng taho?" Dahan-dahang tumayo si Nestor. At doon, sa likod ng malaking ugat ng balete, may nakita siyang isang maliit na matandang lalaki. Halos hanggang tuhod lamang niya ang taas nito. May mahabang puting balbas.
Suot nito ang lumang berdeng damit at kupas na pulang sombrero. Napatigil si Nestor. Alam niyang hindi ordinaryong tao ang kanyang kaharap. Ngunit sa halip na tumakbo, mahinahon siyang nagtanong, "Gusto niyo po ba ng taho?" Tumango ang maliit na matanda. "Opo sana." Kumuha si Nestor ng baso. Nilagyan niya iyon ng maraming taho, sago at arnibal. Iniabot niya sa matanda. Masayang tinanggap iyon ng nilalang. Ngunit pagkatapos kumain, yumuko ito. "Wala akong perang pambayad." Napatingin si Nestor sa natitirang taho. Naalala niya ang 7 araw na palugit ni Mang Teban. Naalala niya ang gamot ng kanyang anak. Kahit isang baso ng taho ay mahalaga sa kanya. Ngunit maya-maya, ngumiti siya. "Wala pong problema." Nagulat ang matanda. "Hindi ka ba galit?" Umiling si Nestor. "Kung gutom po kayo, mas mahalaga iyon kaysa bayad." Tahimik na tumingin sa kanya ang maliit na nilalang. Pagkatapos ay nagtanong ito, "Marami ka bang pera?" Napatawa ng mahina si Nestor. "Kung marami po akong pera, baka hindi ako naglalakad ng ganito kalayo." "May utang ka?" Tumango si Nestor. "Malaki po." "May sakit ang anak mo?" Biglang natigilan si Nestor. Hindi niya sinabi iyon. "Paano niyo po nalaman?" Ngunit ngumiti lamang ang matanda. Bago ito umalis, sinabi nito, "Bukas, bumalik ka rito." "Bakit po?" "Babayaran ko ang taho." Napangiti si Nestor. "Huwag na po, libre na yon." Ngunit biglang naging seryoso ang mukha ng matanda. "Bumalik ka." Pagkatapos, sa isang iglap, naglaho ito sa likod ng ugat ng balete. Kinabukasan, nagdalawang isip si Nestor. Ngunit dahil hindi niya makalimutan ang nangyari, bumalik siya sa parehong lugar. Pagdating niya sa balete, walang tao. Naghintay siya. 1 oras. 2 oras. Wala. Napailing siya. Siguro nga, guni-guni ko lang yun. Pauwi na sana siya nang marinig niya ang tinig. "Nestor." Napalingon siya. Naroon ang matandang duwende. Ngunit ngayon, may hawak itong maliit na supot na yari sa pulang tela. Iniabot nito kay Nestor. "Ano po ito?" "Bayad sa taho." Napatawa si Nestor. Napakarami naman yata para sa isang baso. Ngunit hindi ngumiti ang duwende. "Makinig kang mabuti. Pag-uwi mo, huwag mong bubuksan ang supot. Hintayin mong makatulog ang lahat. Eksaktong hating gabi, buksan mo ito sa harap ng inyong pintuan. Ano man ang makita mo, huwag kang sisigaw." Kinabahan si Nestor. Ngunit tumango siya. Pagsapit ng hating gabi, tulog na sina Mila at Aya. Dahan-dahang lumabas si Nestor. Inilapag niya ang pulang supot sa lupa. Binuksan niya ito. Sa loob, may 7 maliliit na bato. Napakunot ang noo niya. Bato? Ngunit biglang kumislap ang mga ito. Isa-isa, ang 7 bato ay naging 7 gintong barya. Napaatras si Nestor. Tinakpan niya ang kanyang bibig upang hindi mapasigaw. Kinabukasan, dinala niya ang isang barya sa isang alahero sa bayan. Halos hindi makapaniwala ang alahero. Purong ginto ito. Nanlaki ang mga mata ni Nestor. Sapat ang halaga ng 7 barya upang mabayaran ang kanilang utang, maipagamot si Aya at makapagsimula ng maliit na negosyo. Ngunit may naalala si Nestor. Ang duwende. Bumalik siya sa balete. "Maraming salamat po," sabi niya. Lumabas ang matandang nilalang. Ngunit may babala ito. Ang gintong iyan ay hindi walang hanggan. Kapag ginamit mo sa pangangailangan, mananatili ang biyaya. Kapag ginamit mo sa kasakiman, tumigil ang duwende. Ano po ang mangyayari? Babalik sa bato ang lahat. Binayaran ni Nestor ang kanyang utang. Ipinagamot niya si Aya. Bumili siya ng mas maayos na kagamitan sa pagtitinda. Ngunit hindi siya tumigil sa pagtatrabaho. Araw-araw pa rin siyang naglalako. Tahuaw! Unti-unting gumanda ang kanilang buhay.
Ngunit napansin ito ni Mang Teban. Paano nakabayad ng ganoon kabilis ang magtatahong iyon? Naghinala siya. Kaya isang gabi, inutusan niya ang kanyang pamangkin na si Doro na sundan si Nestor. At doon nalaman ni Doro ang tungkol sa balete. Kinabukasan, sinabi niya ang lahat kay Mang Teban. Nanlaki ang mga mata ng sakim na lalaki. Duwende? Ngumiti siya. Kung binigyan niya ng ginto ang isang magtataho, mas marami siyang maibibigay sa akin. Isang gabi, pumunta si Mang Teban sa balete. May dala siyang isang malaking pitsel ng mamahaling gatas at matatamis na pagkain. "Lumabas ka!" sigaw niya. Tahimik ang paligid. "Alam kong nandyan ka." Maya-maya, lumitaw ang matandang duwende. "Ano ang kailangan mo?" Ngumiti si Mang Teban. "May dala akong pagkain." "Bakit?" "Para bigyan mo rin ako ng ginto." Biglang nawala ang ngiti ng duwende. Ang kabutihang may hinihintay na kapalit ay hindi tunay na kabutihan. Nagalit si Mang Teban. "Kung ayaw mong ibigay, hahanapin ko mismo." Kinuha niya ang pala. Sinimulan niyang hukayin ang paligid ng balete. Unang hukay, wala. Ikalawang hukay, wala. Ikatlong hukay, may tumamang bakal. Ting! Nagliwanag ang mga mata ni Mang Teban. Hinukay niya iyon, isang malaking baul. Kayamanan. Binuksan niya ito. Puno iyon ng gintong barya. Napatawa siya ng malakas. "Hahaha, akin na lahat ito." Dinala niya ang baul sa kanyang bahay. Ngunit hindi niya alam na mula sa dilim, nakatingin ang matandang duwende. Kinabukasan, ginising ang buong baryo ng isang malakas na sigaw. "Ah!" Mula iyon sa bahay ni Mang Teban. Pagbukas niya sa baul, wala nang ginto. Ang laman nito ay daan-daang malalaking alupihan. Gumagapang ang mga ito sa sahig, sa kama, sa dingding, sa kanyang mga damit. Takot na takot siyang tumakbo palabas. Ngunit hindi doon natapos ang sumpa. Sa loob ng ilang araw, nagsimulang malugi ang kanyang negosyo. Ang mga taong inapi niya ay nagsampa ng reklamo. Ang mga lupang kinuha niya sa mahihirap ay nabawi. At ang kanyang malaking bahay ay nasira sa isang malakas na bagyo. Sa huli, nawala ang halos lahat ng kanyang kayamanan. Samantala, patuloy na namuhay ng simple si Nestor. Lumakas si Aya, nakapag-aral ito, at ang maliit nilang negosyo ay lumago. Ngunit kahit nakakaangat na sila sa buhay, hindi tumigil si Nestor sa pagtulong. Tuwing may batang walang pera, binibigyan niya ng libreng taho. Tuwing may matandang gutom, pinapakain niya. At tuwing dumadaan siya sa lumang balete, nagiiwan siya ng isang maliit na baso ng taho sa ilalim ng puno. Hindi dahil umaasa siyang bibigyan muli ng ginto, kundi dahil hindi niya nakalimutan ang matandang nilalang na minsang nagbago sa kanyang buhay. Lumipas ang maraming taon, tumanda si Nestor. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng kanilang bahay, may nakita siyang maliit na anino sa kalsada. Isang matandang duwende. Pareho pa rin ang puting balbas. Pareho pa rin ang pulang sombrero. Ngumiti ito. "Nestor," napangiti rin ng matanda. "Kayo po pala." Lumapit ang duwende. "Naalala mo pa ba ang unang baso ng taho?" Napatawa si Nestor. "Opo." "Bakit mo ako binigyan noon kahit wala akong pambayad?" Tahimik na tumingin si Nestor sa buwan. Pagkatapos ay sumagot siya. "Dahil gutom kayo." Napangiti ang duwende. At bago ito tuluyang maglaho, sinabi nito, "Kaya ka namin pinili." Pagkatapos, naglaho ang maliit na nilalang sa liwanag ng buwan. At sa lugar kung saan ito nakatayo, may naiwan na isang simpleng basong walang laman. Hindi ginto, hindi perlas, hindi kayamanan. Isang ordinaryong baso lamang ng taho. Ngunit para kay Nestor, iyon ang pinakamahalagang alaala sa buong buhay niya. Dahil doon niya naunawaan
na kung minsan, ang pinakamalaking biyaya ay nagsisimula sa pinakamaliit na kabutihan at ang taong tunay na mabuti ay tumutulong hindi dahil may gantimpala, kundi dahil alam niyang may isang nilalang sa kanyang harapan na nangangailangan